Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina, ang nag-opening number po walang iba kundi po si Karen Aistrup. And syempre, nakita na naman natin mga kadabarkads ang napakasayang mga Itbulaga hosts at dabarkads natin. Isang patunay na talaga naman pong hindi sila apektado kahit na anong unos ang dumating sa kanila. Malaking sampalang naman ito kay Anjo Eliana. Samantalang sa mga naghahanap naman kay Jane Jordan Abina kung bakit hindi ito nakikita sa Itbulaga at kung bakit hindi po ito pumirma sa kontrata na ibinibigay or ino-offer po ng TVJ Production, ito po ang kasagutan. Sabi dito, baka naman yung handler niya ang may kasalanan. Handler aka manager, most of the time sila ang nasusunod. Sila ang nagsasuggest, akala siguro it's better na wag nang mag-sign ng contract at go on your own without AV. Kasi kung may manager ka at nag-handle ng mga performance mo at iba pa, may commission na rin ang handler niya. So that's a possibility. Baka nasulsulan ng handler niya na wag nang mag-sign ng contract. I'm sure nasa huli ang pagsisisi. Kung inyong natatandaan mga kadabarkads, may isa sa mga judges po ang gustong kuhanin si Jane Jordan Abina. At siguro nag-sign na po siya ng kontrata doon at katunayan niyan meron na po siyang mga concert sa paparating na mga araw at buwan sa ibang bansa mga kadabarkads. So ito siguro yun kung bakit naging conflict or naging komplikado ang pagpirma sana ni Jane Jordan sa TVJ Production kasi hindi naman po pwede na pipirma ka sa TVJ Production na may commitment ka sa ibang management. Kaya yun po siguro yung rason kung bakit hindi pwedeng pumirma sa TVJ Production si Jane Jordan. Pero open daw siyang mag-guesting sa Itbulaga pero hindi lang daw siya binibigyan ng schedule ni Ma'am Oreo. At oo nga pala mga kadabarkads, sa magiging concert po ni Jane Jordan kasama ang mga bigatin po na singer by November 23, 2025 sa Araneta Coliseum. Kasama din po pala si Stephen JC, si Lucky Robles, and syempre si Dominador. So bali apat pala sila mga kadabarkads kasama si Jessa Zaragoza, Ding Dong Abansado, Ogie Alcacid, Regine Velasquez Alcacid, with the iconic voices. Grabe, ang bibigat po ng mga kasama nila mga kadabarkads. Samantalang usapang Anjo Eliana naman tayo mga kadabarkads. Siguradong iyak si Anjo Eliana sa balitang ito dahil yung mga baho niya isa-isa na pong sumasambulat. At katunayan niya, nagbabala na po ang isang investigator. Sabi nga dito, sa dami ng hawak namin na info at secrets about artista and politicians, kaya naming yumaman bigla pag nilabas namin mga yan. Kaso hindi kami ganun. Hindi lang career kasi nila masisira pati ang buhay nila. Mas gugustuhin pa naming ilabas yung mga info about illegal activities nila or corruptions kaysa sa mga pambababae o panlalalaki nila. Ibig sabihin, itong private investigator na ito mga kadabarkads, alam lahat ng baho ng mga politiko, maging mga aktor at artista, mga showbiz personality. Pero hindi po nila inilalabas. Kasi syempre napaka-private na po nun. Pwera na lang kung meron pong kumuha ng kanilang service para malaman kung ano ba talaga yung bahong tinatago ng isang artista or ng isang politiko. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol nga dito sa post ng Sikat Scoop na kung saan pinalalabas nga nila na dinampot na daw po ng NBI or NBI si Mr. Anjo Eliana. So paglilinaw lang na ito pong picture ni Anjo Eliana ay edited po mga kadabarkads. Hindi po yan totoo. Marami po talaga ang nagkakalat ng mga fake news dito sa mundo ng social media. Kaya maging maingat po tayo sa mga pipiliin natin na paniniwalaan. Dahil sumasakay sila sa mga trending po para syempre sila po ay bumenta.
Katunayan po niya, nag-live po si Anjo Eliana kaninang umaga mga ka-Dabarkads. So paano pong siya ay nadampot ng NBI, nakapag-live pa nga siya kaninang umaga, di ba? Nakakaloka lang mga ka-Dabarkads kasi nagkalat na po ang mga fake news dito sa mundo ng social media. At alam nyo mga ka-Dabarkads, mas lalo pong tumindi ang inis ng taong bayan kay Mr. Anjo Eliana dahil maging ang may sakit daw ay binibigyan po ng stress nitong si Anjo. Walang iba kundi po itong si Chris Aquino. Sabi nga dito sa article ng Abante, Chris may pasabog kay Anjo. Hindi napigilan ni Chris Aquino na magkomento sa revelasyon ni Anjo Eliana. Nagkaroon daw sila ng relasyon na tumagal lang ng 3 linggo at may iba pa siyang boyfriend noon. Kaya napilitan po palang magsalita itong si Chris Aquino dahil syempre paninira po yun sa kanya. Parang pinalalabas po ni Anjo Eliana na ang landi-landi mo, na tinutay mo ako, na which is hindi naman pala totoo. Magulo lang po talagang karelasyon itong si Mr. Anjo Eliana tapos tamang hinala. Kaya naiintindihan ko kung bakit iniiwan siya, hinihiwalayan siya ng mga nakakarelasyon niya. Kasi nga po parang, alam niyo yun, parang wala sa katinuan mga ka-Dabarkads. Kaya mabuti na lang talaga iniwan at hiniwalayan po siya ni Merjen Maranan dahil napunta po siya sa matinong asawa tapos pinakasalan pa siya. Maganda yung buhay niya ngayon, mga ka-Dabarkads, 'di ba? Sobrang ganda at sobrang ginhawa kung ikukumpara dito kay Anjo Eliana kasi matino po itong si Jose Manalo mga ka-Dabarkads. Kaya for sure, laking pasasalamat din po ni Merjen Maranan na ang pinili niya ay si Jose Manalo. 'Di ba mga ka-Dabarkads? Kasi napaka-responsableng ama ni Jose Manalo. Nakikita naman natin po 'yun, 'di ba? Sa araw-araw na napapanood natin siya sa Itbulaga, ang daming word of wisdom ni Jose Manalo na talaga namang tatatak sa isipan nating mga manonood. At alam niyo ba mga ka-Dabarkads na itong maging si Merjen Maranan, pinagsasabihan po at binibigyan ng payo ni Jose Manalo na which is gano'n naman talaga dapat, 'di ba? Ang mga babae dapat nagpapasakop po sa mga asawa or sa lalaki kasi syempre sila po yung nagdadala ng pamilya. And normal lang tayong itama at pagsabihan lalo na kung hindi po tama yung ating mga ginagawa. Na which is ganun po ang personality nitong si Jose Manalo. Kaya mabuti na lang talaga dahil si Jose po ang kanyang pinili. Napakalaking sampal po nun kay Anjo Eliana mga ka-Dabarkads, 'di ba? Kaya palang umangal-ngal siya and parang hindi siya maka-move on, 'di ba? Talagang nilako pa niya sa mundo ng social media na ay nakalibin ko 'yan. 1 year kaming naglibin ng asawa ni Jose Manalo. Inahas, 'di ba? So isang paninira po 'yan mga ka-Dabarkads. Pero sa kabila naman po ng paninira ni Anjo Eliana dito po sa mga Dabarkads lalo na kay Jose Manalo, patuloy pong pinapakita nila Merjen, Jose Manalo na hindi po sila apektado at pinapakita nila kung gaano po katatag at katibay yung relationship nilang dalawa. So paano mga ka-Dabarkads, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.